Wanted. Isang magandang Lunes na nga po sa inyo ang lahat mga kapatid. Back to work and back to school February 19, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon ka ni mo, Idol? Nins, ang init eh. Uy, dami mong pera. Sobrang init eh. Oh. Ano yan, ipamumud-mud mo sa amin? Tingnan nyo naman mga kapatid. Paki-close up nga Oo. direct. Close Dami, up, close up. Tipa 500 yan oh. Pwede na ba kaming pumila? Ay nako, libo-libo ito. Anyway, bago ko makalimutan. Siyempre, yung ating mga minamahal na OFW, mga sir, mga ma'am, saan mang sulok kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Palagi pong nasa isip namin kayo. Mabuhay ang ating mga OFW. Direct, palakpakan natin mga OFW natin. Ayun. Okay. Itong perang ito means, isinoli ito. Kung may mga bayani tayong OFW, may mga bayani din tayong mga taxi driver. Meron, syempre. Sino itong bayani taxi driver? Ito, ang nagsoli ng 21,015 pesos. At may mga ID and personal belongings ay si Mr. Edilberto Heresa ng Ali Trans, plate number ACC 9982. Ang laking pera to. Oo. Magkano? 20? 21,000. Oh. At sino ang may-ari? Ang may-ari po niyan si Miss Rhea Eladro Geduccio. At madaling matrace to kasi meron mga ID dito sa wallet niya. Meron. Pakiulit-ulit nito one more time. Kung sino Ayan po. nakakilala sa kanya. Ito po, kung kilala niyo po si Rhea Eladro Geduccio. Ayan, pakisabi po, andito yung kanyang bag na ang laman ay 21,000 pesos. Mukhang ipapadala niya ata ito o baka claim niya. Meron siya ditong Palawan Express pera padala. Oo. Suki card. Baka may nagpadala o ipapadala pa lang, di ba? Oh. So one more time, Nins. One more time, kung nakikinig po kayo, Miss Rhea Eladro Geduccio, paki-claim na. Andito po yung wallet ninyo, naglalaman ng, pagkalaki-laking pera, 21,000. Tama? Tama. 21,015 pesos. Okay. Okay. Good news Sige, yan. Umpisa tayo very ng good news. news. Tatapos tayo mamaya ng good news. Tama. Okay. Sige, papasukin na natin yung ating unang suki. Unang complainant ngayong hapong ito ng Lunes. Andito po si Miss Marlene Moralde. Etong si Miss Marlene Idol, bigyan natin ng background. Itong si Miss Marlene ay 17 years nang hindi nagsasama at saka yung kanyang mister. Andito siya para maireklamo ang isang fiscal, take note, isang prosecutor na naging asawa na ngayon ng kanyang dating asawa na hindi pa sila na-annulled yung kanilang kasal. Kahit pa sabihin mong 17 years na silang hiwalay. Ay, hindi pwede yan. Magandang hapon po, Ma'am Marlene. Magandang hapon po, Sir Raffy. Gusto niyo pong kausapin si Piskal? Sige. Piskal, Ivy mo... Ka muna. Sino bang kakausapin natin dito, Nins? Yung si Fiscal Ivy Moralde na. Kasi si Mr. Ruel Moralde on board daw sa barko. Mahirap ang signal. Sino itong si Ruel? Yung mister niya. Pero hiwalay na nga sila for 17 years. Ito si Fiscal Ivy. Ito Ito yung na ang asawa ngayon. ni Ruel Moralde. Ruel. I see. Fiscal Ivy Moralde, magandang hapon po sa inyo. Ma'am? Fiscal? Sige. Ma'am? Good afternoon, Mr. Tolfo. Opo. Ma'am, andito po si Marlene Moralde. Alam niyo na ho. Sinabi nga ni Carol at saka yung isang staff mo, nandito nga ako sa office, sabi nga nila, bakit gusto ba daw mag-artista ni Marilyn? Gusto mag-artista. Bakit niyo po nagsabi gusto niyo po mag-artista? nagpapa-online siya. Ma'am, Itanong mo sa kay Marilyn, anong gusto niyang mangyari? Ba't nandyan siya? Ano ba talaga, di ba? I think you have to ask her that question. sige. Tatanungin ko po ano. Ma'am Marlene, gusto mo raw mag-artista kaya po kayo pumunta rito. Sagutin niyo po si Fiscal. Sir, wala po akong balak na mag-artista po. Ang gusto ko lang po, yung katarungan po, kung ano yung ginagawa ng asawa ko po. Yung pagpapakasal po kay Fiscal Ivy Tejano Moralde po. Yun lang. So, ma'am, meron po bang mali doon na magreklamo siya dahil unang-una hindi naman po pa sila annulled sa kasal ni Roel?
So, kung tutusin siya po ay legal wife pa rin. Ito, kasi nasa office ako. In fact, naka-speaker ka. So, naririnig ng mga staff ko. Opo. Do you think, kung hindi ako legal, ba't ginagamit ko yung Morality? Sa lahat ng mga ID ko, sa lahat ng records ko sa government, Morality po. So, itanong mo sa kanya, alam na yan eh. Okay, pero sandali lang po. Marlene, meron ka bang marriage certificate na magpapatunay kasal kayo ni Ruel? Opo, meron po. At na-annulled na ba yung inyong kasal? Ongoing pa po. Ongoing? Opo. Hindi pa pinal? Hindi pa Wala po. pang desisyon? Wala pa po. So, piskal, ongoing pa lang daw yung annulment. Sabihin mo sa kanya, Mr. Rafi Tolpo, ba't hindi siya nag-file ng case, di ba? Kung may basis siya to file a case against me, ba't hindi siya nag-file? Ba't nandiyan siya? Gusto niya mag-artista? So, ano ibig niyo sabihin, ma'am? Bakit di siya nag-file ng case? So, you want her to file a case So, against you? itanong mo sa kanya, but she can file a case if she wants to, kasi I have to answer that, di ba? Ba't nandiyan siya? Yun na! Ba't nandiyan siya? Pero, ma'am Piskal, ang tanong ko po, alam niyo ho ba na hindi pa annulled si Ruel kay Marlene? Siyempre, alam ko yan. Kasi balikis lang po talaga ako. At saka, may sarili po akong moski. Ano po, may sarili kayo? May moski po ako. Balik Islam ako. Idinori po kasi ako ng husband niya, di ba? Yun lang naman. Pero Piskal, you should know better. Kahit na po kayo'y balik Islam, pero mangingibabaw pa rin po ang batas ng Republika ng Pilipinas na hanggat hindi pa rin, dahil kasal po. Rafi Tulpo, ganito ha. Ma'am. Prosecutor po ako. Alam ko naman po ano ang gustong mangyari ni Marilyn Tawagan mo yan, Morales. si attorney, Kanina si kasi, attorney? Paul? sandali ha. Opo, ma'am. Kanina kasi sabi ng staff mo, gusto mo akong makausap pero hindi online. Pero anyway, sabi naman nila online, okay na din kasi Opo, kahit opo. kasi sabi hindi online, Opo, ngayon naka-online. Ay, sorry ma'am. Kailangan din naman ng Hindi na sa paliwanag. program ninyo siguro nang may kayo online, ganito. Ma'am, sorry ma'am kung I think I hindi ko just napaliwanag. have to stop this one kasi Okay. na-stress na ako nasa office ako. Okay. Kung gusto niyong tulungan si Marilyn, di tulungan ninyo. Okay. Basta ako, as far as I am concerned, legal yung kasal ko. I'm a Muslim, a true Muslim. I'm a practicing Muslim. I have my own mosque. Dito sa Bugo, may sarili po akong mosque. Si Ruel po ba nagpa-convert sa pagka-Muslim? Kailangan niyang magpa-convert kasi bawal po sa babaeng Muslim ang ikasal sa hindi Muslim. So, ibig sabihin si Ruel po nagpa-convert na ho sa Islam? Oo nga. At saka 16 years na silang hiwalay. Tanong mo sa kanya. This is 16 years really na po kasal. stressful for me, to be honest with you, Rafi. I'm Opo. not an ordinary person. I'm a city prosecutor. Ini-online niya ako. So, okay na lang din para ma-clear to. Opo, maganda nga po yan ma'am para naman makuha rin yung side nyo, hindi yung puro side na lang po ni niya. Marlene. May marriage certificate siyang dala-dala. Itanong mo sa kanya, kunin mo sa kanya yung marriage certificate namin. Alam niya yan. Gusto lang niya yayain ako. Yun naman ang style niya, di ba? Ah, Pero okay. anyway, kailangan ng program nung may interview. Okay. I understand So, that. Nagiging artista na rin ako nito kahit hindi ko naman gusto. Okay. Sabi nga ng staff mo ni Carol, Sandali lang, ma'am. iyak na. Ang tanong ko lang sa Marlene, bakit ngayon ka lang nga pumunta? May point ka naman si Piskal. For the past 16 Pati. years, bakit ngayon ka lang pumunta? Kasi po, ganito po kasi. Hindi man paki-shortcut, bakit ngayon ka lang pumunta dito? Katagal-tagal ng panahon, hindi ka nagreklamo. Ngayon ka lang nagreklamo. Parang lumilitaw. Meron kang motibo, meron kang, di ba, agenda. Wala po. Kasi Hindi, bakit ngayon ka lang po pumunta? gusto ko lang po para malutas na po yung Bakit nung mga nakaraang taon for 16 years hindi ka nagreklamo? Hindi ko po kasi naisip na pumunta dito, sir. Okay, sir. Magminaw pa sa ito niya. Ma'am? Ma'am, tinanong ko siya bakit... Naka-speaker po din kayo dito sa office para Opo. narinig kahit ng ituloy Hindi, ma'am, kaya nga tinanong ko siya, ma'am eh. Tinanong ko siya, sabi ko kay Marlene, baka meron siyang agenda. Bakit ngayon lang siya nagreklamo? 17 years na ho pala sila hiwalay. Dapat naisip din nyo yan, di ba? Kasi kung may basis, no? Kasi walang mawawala sa kanya. She does not have a work. Wala nga, hindi niya inaasikaso ng ang anak niya. Dapat, imbis na asikasuhin niya ang anak niya, nandyan siya. Dapat inaasikaso niya yun. Ma'am, it has nothing to do with her child.
kung ano man pong klaseng pag-aalaga ang gagawin niya sa anak niya, ma'am, labas na po kayo. Piskal, labas na po kayo doon kung ano man klaseng pag-aalaga ang gagawin niya sa anak niya kasi hindi naman po anak niya pinag-usapan dito. Ang relasyon niyo po kay Roel, nakasal pa po sila. Ma'am, sorry ma'am, I have to teach you something. Rapitol po. Ma'am, There kahit na is piskal kayo, ma'am, kahit hindi a ako piskal, based on my proper experience, ma'am, walang kinalaman dito kung paano siya mag-alaga ng kanyang mga anak. Hindi mo siya pwedeng turuan kung paano niya alagaan yung kanyang mga anak dahil hindi naman po yung issue dito. Ang issue is yung pagpapakasal mo sa kanyang mister na when in fact, hindi pa po tapos yung annulment. Nagda-divert po kayo sa usapan, madam. Sorry, ma'am, kahit na abogado ka. Kahit na piskal ka, ma'am, mas marunong pa ako sa iyo. Pasensya na, ma'am. Rapitol po, I think, with due respect, Opo. kasi na-stress nga ako. Kung gusto mo siyang tulungan niyo siya kung anong matutulong niyo. Okay. Basta as far as I'm concerned, this is not fair for me. Okay, Kasi sige. ini-interview niyo Sige, ma'am. Okay na po, ma'am. Sige, ma'am. Walang nawawala sa kanya. Sige, Gusto ma'am. lang naman talaga niyang ma-online. Sabi nga niya, gusto niya akong pasikatin. So, yun na lang. So, I Okay. think I have to stop this Sige po, interview, sige po. ha? Salamat po, O, Piskal. sige, bye. Sige, salamat po, Piskal. Now, Ma'am Marlene, may point nga naman itong si Piskal. Okay? Kasi hindi ko po alam na 17 years na ho pala kay hiwalay. Hindi ho ako na-brief ni Carol. Basta na lang kayo umupo rito, tumitimbang na ho ako, ma'am, ha? Opo. Basta na lang kayo sinalang dito nang hindi sinasabi sa akin ni Carol na 17 years na ho pala kayo nahiwalay ni Mister. Opo. Although kahit na 17 years na kahiwalay ni Mister, dahil wala pang annulment, talaga may karapatan kami mareklamo. However, sana bago kayo sinalang dito, tatanungin kita, bakit ngayon ka lang magreklamo? Para bang lumilitaw na merong dahilan kung bakit all of a sudden bigla kang lumutang at magreklamo? There must be something, di ba? Sir, ngayon lang po kasi, bago lang po kasi ako nakakuha ng marriage contract nila at saka sinumar ng asawa ko po. Kaya naglakas loob po ako pumunta dito kasi may hawak na po ako na documents. Kaya po. So ngayon ka lang- Bago lang sila nagpakasal. 2013 pa po, pero ngayong taon lang po ako nakakuha ng marriage contract nila po at saka yung sinumar ng asawa ko po. Okay. So, nung una, bali-balita lang, so, naggawa ka ng paraan, which is, kumuha ka ng ebidensya na talagang kasal sila, na maka-obtain ka ng document na yon, yung marriage certificate nilang dalawa, saka pumunta rito. Opo. Okay. Sige, maliwanag. So, dapat sinabi mo yan siya kanina, pero in fairness naman po kay Piskal Moralde, sinagot niya tayo at nagbigay siya ng kanyang side at nakakapagtaka nga na bakit ngayon ka lang pumunta rito. Yung kasing ini-issue niya rito eh. Ngayon, doon po sa sinasabi niya sana nandoon ka nag-aalaga ng anak mo, wala ko talaga siya pakialam doon. Malayo po sa issue yun. Yung dapat alagaan mo rin anak mo sa halip na magreklamo laban sa kasal nila ni Roel. Wala ba tayong makausap na Odette? Tawagan mo nga si kukonsulta tayo kay Attorney Paul Castillo. Kasi ang sinasabi ni Piskal Ivy Moralde, kung gusto ni Marlene magreklamo dahil, di ba? Siguro dahil piskal siya, alam niya yung batas. At sinasabi niyang legal yun dahil nag-convert sa Islam si Roel at nag-convert din siya sa Kasi may Islam moske siya at pala. meron siyang sarili moske. Now, dahil ang pinag-uusapan dito, batas at abogado siya, then kukonsulta tayo sa isang abogado rin. Abogado to abogado. Pero as far as I'm concerned, kulang man ako sa kaalaman sa batas dahil hindi ako abogado and I've been telling that all the while. Pero, ang pagkakaalam ko, iiral dito yung batas ng Pilipinas. Yun ang mananaig. Ang batas ng Republika dahil ikinasal si Marlene at Roel. Saan kinasal? Sa Daan Bantayan, Cebu po. Sa Cebu. 1998 po. Sa Civil right po. Civil marriage. Okay, hindi naman sila kinasal sa Simbahan. Pero hindi sila kinasal sa moske. Inasal kami sa Civil po, 1998. Tama nga, pero Tapos kung 99 pero sa kung church. si Marlene ay kinasal at si Roel ay kinasal sa moske, then pwedeng maghiwalay sila at agad-agad si Roel pwedeng magpakasal kahit kanino man.
Pero in this case, hindi eh. Malabo eh. Dapat tapusin muna yung Yung annulment. annulment. Kasi ongoing pa pala yung annulment. Wala pang finality. Tingnan natin kung pwede nyo po mademanda si Fiscal Ivy. Tawagan mo nga yung Supreme Court. Sino bang nagdidisiplina sa Fiscal? I think hindi Supreme Court eh. Ang nagdidisiplina sa Fiscal as DOJ. Tawagan natin yung, Secretary Aguirre. si Secretary Aguirre ay nasa hearing. Magtawag tayo sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Yung pagiging lawyer siguro ni Fiscal. Kukonsulta tayo. Gawin natin lahat proseso. Para maliwanagan naman tayo dahil si Fiscal, malakas ang loob niyang magbitaw ng mga salita tungkol sa sinasabi niyang, di ba? Abogado siya, alam niyang batas, because talaga naman, abogado siya. Oo, prosecutor. Hindi ka naman magiging Fiscal kung hindi ka magaling na abogado. At city prosecutor pa pala siya. Chief city prosecutor. Kaya siya ginawa sigurong Fiscal dahil magaling siyang abogado. In fairness. Hindi, totoo yan. Hindi ka magiging Fiscal kung ikaw ay susyonga-syonga na abogado. Oo. Kailangan di kalibreng abogado ka bago ka maging Fiscal. Totoo. So which means talaga maraming alam sa batas itong si Fiscal Ivy Moralde, in fairness. Kaya malakas din ang loob niya sabihin na kung gusto magreklamo ka. Kung gusto mo yung tulungan yan, tulungan niyo siya. Okay. Willing po si Fiscal na makipagsettle. Okay. Halika nga dito, Carol. Okay. Pero ang kagandahan nito, inamin din talaga ni Fiscal na Merong problema rito, Ninze. Kung batas ang pag-uusapan, may problema dito si Ruel Moralde at saka si Fiscal Moralde. Anong, Carol, willing daw si Fiscal na? Yes, sir. Actually po, nabanggit po ni Fiscal kanina, may ipinail palang kaso, libel, na 12 counts laban dito kay Miss Marlene. So sabi ko, ano ba talagang sadya mo, ate? Yung kasong ipinail sa'yo ni Fiscal o dahil nagpakasal itong asawa mo kay Fiscal? Worried din daw po siya dun sa kaso na yon na 12 counts libel. Bakit ka pinailan ng libel? Kasi po, Inamin niya po kanina. nadala po ako sa emosyon eh. Nung 2017 ata, yun nag-post ako sa Facebook. Yun Na, po. ano na- pong pinost nyo? Sinabi ko po nakabit siya ng asawa ko. Yun lang po ang mali ko. Anong masama doon? Yes po. Kumuha ho kayo ng abogado na magaling. Ako po, ang dami kong libel. 30 libel cases ako. Lahat ho yun, wala, na-dismiss. Huwag ho kayo matakot. Unang-una, wala pong nakukulong sa libel na ngayon. Okay? Ang the most na mangyayari sa iyo is pagmumultahin ka. Pangalawa, dahil sanay po ako sa mga libel cases ko, mas mabigat po yung kasong isasampa mo dito kay Fiscal. Kung tutuusin. Versus dito sa libel. And I don't see any madali po i-dispense yan eh. Dahil kung tutuusin, sapagkat kasal ka dito kay Ruel, kung tutuusin, tama yung post mo. siya ang unang pinakasalan eh. Opo, in the siya first po yung- place. May katotohanan doon kasi sa libel, for the libel to prosper, there should be malice. Yes po. Tandaan nyo yan. Dapat merong malis. May mali siya. May mali siya. Anong mali siya doon kung nagsasabi ka lang ng totoo? It's a fact. Kumbaga, Maraming mga Oo. insidente na ang didemanda sa akin ng libel na naabsuelto kasi pagdating sa korte, sasabihin ng korte, nagsasabi lang naman totoo itong si Rafi Tulfo. Pum, basura. Kumbaga based on facts lang Yes. yung lahat ng sinasabi mo. Ang libel nagpo-prosper lamang kung kasinungaling po, kung fake news. Yan, fake news yan talaga ma-prosper. Puro kasinungalingan yung mga pinagsasabi mo, tapos paninirang puri, gusto mo lang siraan, oo. at lumabas na masama, pangit yung isang tao, then that's libel. Magpo-prosper yan. Akit sa judge yan. Maghihiring ka. Pero, kung nagsasabi ka ng totoo, walang libel doon. Ilaban niyo po yan. Opo. Kung kinakailangan pupunduhan kita, pera ko pupunduhan kita dahil alam ko mananalo tayo. Maraming salamat po. Mananalo tayo. Siguro, pinailan ka ng libel para panakot upang i-attract mo yung kaso against her. Yun nga po ang intindi ko sa Ituloy mo yung kaso mo, tutulungan ka namin, tuloy mo yung kaso mo kay Fiscal, and then yung kaso mo ng libel, tutulungan kita. Maraming salamat po. Sige.
Attorney Alwin Tumalag, Sir. Court Attorney ng Supreme Court. Attorney, sino bang nagdidisiplina sa mga piskal, Attorney? Ang fiscal po is under the Department of Justice. Ombudsman po yung case po nila, if ever. So hindi po sa inyo, ano? Hindi Attorney? po. Okay. Attorney, sobrang thank you, Attorney, ha? Mabuhay ka, Attorney. Wala pong anuman, sir. Ma'am, ba't kayo naiyak? Kasi po, may tumutulong na po sa akin. Ma'am, doon sa libel case mo, mananalo tayo 1,000,000%. Gamitin na ni Fiscal Ivy Moralde lahat ng impluensya niya. Wala siyang magagawa. Dahil, kung totoo yung sinasabi niyo, ma'am, ha, na pinost mo na kabit ka at talagang meron ka marriage certificate na kasal kay ni Ruel, you were just telling the truth. Based on facts ang sinasabi. Attorney Paul Castillo, Legal Counsel and FEU Professor. Magandang hapon po, Attorney Castillo. Magandang hapon, Rafi. Magandang hapon. Kukonsulta po kami sa inyo, Attorney. Sure, go ahead. Okay. Andito sa amin si Marilyn Moralde. Okay. Asawa niya po si Roel Moralde. Okay. Pero 17 years na ho sila hiwalay. Alright. Pero hindi pa rin po annulled yung kanilang marriage. Ongoing Yes. pa rin po yung annulment process. Yes. Yes. Now, while ongoing po yung annulment process, itong si Roel Moralde, nagpakasal po kay Fiscal Ivy Moralde, Chief Okay. City Prosecutor ng Bogo, Cebu City. Yes. Kausap ko lang po si Fiscal Moralde. Okay. Ang sabi ni Fiscal Moralde, number 1, gusto lang daw sumikat itong si Marlene. Number 2, Yes. sabi ni Fiscal siya and alam niya yung batas. Number Yes. 3, balik Islam na raw itong si Fiscal at saka itong si Roel. And meron Okay. daw siyang sariling moske. Kaya para Okay. sa kanya, legal daw yung kasal nila ni Roel kahit na wala pang annulment. Ano pong Okay. reaksyon nyo, Attorney? Ganito, Rafi, no? Ang ina-advise natin sa ganyan kasi based on religious grounds, no? Kaya sinasabi na nagpakasal sila pareho. Tama ba? Ano po? Paano, sir? Based on religious grounds. Kaya Religious nagpakasal grounds. Oo, Opo. religious. Nagpa-convert si Fiscal po nagbalik Islam at nagmamayari siya ngayon ng isang moske. Samantalang ito Oo. si Roel naman nagbalik Islam din at yun ang reason kung bakit daw illegal yung kanilang kasal kahit nakasal pa itong si Roel kay Marlene. Oh, well, under Sharia law kasi, Rafi, no, ang pagkakaintindi natin, no, hindi natin ito pinapractice. Ako mismo, hindi natin pinapractice ito. Pero ang aking pagkakaintindi ay yes, allowed ang husband to take a subsequent wife up to 4 yata, kung hindi ako nagkakamali, no? Up to Based 4. on religious grounds, dahil pareho silang, parehong yun ang kanilang relihiyon. Siguro yun ang magiging importanting question, kung yun ba talaga ang kanilang relihiyon o ginamit lamang ito para masabing legal yung kanilang kasal. Pero kung talagang gano'n ang kanilang relihiyon, no, hindi tayo prepared right away, outright, para sabihin natin na hindi valid yung kanilang kasal. Iyon ang ating position dyan, Rafi. Kasi baka nga naman talaga on their religious grounds, and as we understand nga, under Sharia law, pwede ito. Pero paano naman po itong under the Philippine law na kung Yes. saan itong si Marilyn at saka si Roel ay kasal? Yes. Yung At hindi Sharia law pa natin, annulled yung kanilang kasal. Yung Sharia law natin, Rafi, is also Philippine law, applicable specifically to those that follow yung Islam faith. Kumbaga, consider ito na batas dito sa Pilipinas. Pero yun nga, nag-a-apply ito sa ating mga kapatid na Muslim na yun ang sinusunod na faith. So ibig sabihin, sir, legal po itong pagpapakasal ni Fiscal kay Roel dahil sila po yung nagpa-convert sa Islam? Yes, it would seem dahil pareho silang Islam, no? Pareho silang allowed under that faith na yun ang kanilang i-pursue na kasal. Pero of course, kasal pa rin sila nitong nating wife. Pero yung legality ng pangalawa, dahil nga pareho silang Islam, mukhang based on their religion, pwede ito. Under the Sharia law na nire-recognize din natin in relation sa mga kapatid So, nating Muslim. legally, walang habol si Marilyn? Si Marlene? Wala siyang legal recourse? Well, ang legal recourse na lang is in relation dun sa kanilang properties bilang mag-asawa. Pero kung pa-filean niya ng something, halimbawa, pa-filean niya ng bigamya yung lalaki, palagay ko mahihirapan siya dahil kung mapapatunayan nga na talagang Muslim silang dalawa. Nagpa-convert po silang dalawa, nagbalik Islam sila. Yes. Nagbalik Islam silang dalawa. Baka mahirapan siya kasi
ang kaso dyan, Rafi, is bigamy, no? Laban sa lalaki. Kung halimbawa talagang hindi sila Islam pareho. Pero kung kanilang mapapatunayan na pareho silang followers ng Islam faith, baka nga na valid yung kanilang kasal. Oh, okay. Now, Pero hirap dahil based on religious grounds eh. Oo. okay. Now, nag-post itong si Marlene sa Facebook Yes. about Fiscal Ivy Moralde na kabit ni Roel Moralde Yes. at nag-file po ng libel case itong si Fiscal. Yes. Ang sinasabi ko, base po sa akin experience, sanay po ako sa mga libel cases, 30 in all, at lahat po yun, 0 na ako ngayon sa libel. Dahil, ang sabi ko, as long as you're telling the truth, walang malis, absuelto ka, wag ka matakot. Okay. Is there a libel if you're just telling the truth? Totoo naman, si Marlene at si Roel ay kasal, at merong pumasok na another third party kay Roel, that will be considered as kabit. So, she was just telling the truth. Ang isang factor na kailangan din tingnan dyan, Rafi, is ano ang good purpose? Ano ang good purpose for telling the truth na ganon? Okay. Kasi 2 factors yan eh. Of course, you can always tell the truth. Pero at the same time, kailangan mo rin malaman kung ano ang good purpose. Dahil kung wala kang good purpose for doing so, lalabas din na parang sinisiraan mo lang yung tao. Kung Kaya wala nga. kang good purpose for doing so. So, Dahil pribadong individual siya, so kailangan meron tayong good purpose para sa pagsasabi niya ng ganun. ang tanong Sa ngayon, paglalagay niya ng ganun po. okay, good. Magkaiba kasi tayo. Ako bilang media practitioner, nung pinapailan ako ng cases kasi attorney, libel, and then Yes, sinasabi ko, iba tayo, Rafi, bilang isang public personality, And you're isang just public or doing your media job. personality. sinasabi ko sa piskal, ito mga ebidensya ko na nagsasabi lang totoo, absuelto. Dito naman kaya, tanong ngayon sa iyo, Marlene, nung i-post mo yon, ano ba ang purpose mo? Para siraan at palabasing masama si piskal? Hindi po, Oh. kasi nakapag-post po ako noon kasi nakita ko yung mga pictures nga kasama niya yung asawa ko. So kaya po ako doon nakapag-post para mabasa din niya kasi yung support sa anak ko hindi po sapat yung binibigay So niya. para nag-post ka dahil sa sama ng loob? Opo. Dahil di ka parang nakatanggap ng support sa mister mo. Kaya inilabas ko na lang po tinawag mong kabit yung si piskal. Well, palagay ko, pagdating sa korte, it's up to the maglalabanan kayo sa korte. And like I've said, tutulungan kita pagdating sa mga depensa mo. Maraming Ano sa palagay niyo, attorney? Agree ako, Rafi, no? Magiging ano na lang yan. Depende. Titimbangin na lang ng korte kung ano ang palagay nito base doon sa depensa na sasabihin ni Marlene. So last na lang, attorney, bago to, Yes. kasi ang pagkakaalam ko, mananaig yung batas na kung saan sila ikinasal at hindi pa naman tapos yung kanilang annulment, hindi pa talagang consummated o hindi pa pinali. Kasi kung gano'n, attorney, lahat pala ng tao, gusto lang nilang magkaroon ng pangatlong asawa, all they need to do is magpa-convert sa Islam. So, mukhang hindi ho ata maganda yung batas na yan, sir. And then, well, you follow me, sir? yeah. Kasi lahat ng mga listeners natin ngayon, they will have this idea na, oy, pwede pala akong, kahit nakasal ako ngayon sa aking asawa, all I have to do is magpa-convert ako sa Islam at sasabihan ko rin yung aasawahin ko na magpa-convert kami para sa Islam, okay na, wala nang habol. So useless pala yung ating annulment, ang mga Well, batas na tungkol sa annulment. Oo, it's a reality, Rafi, no? Na gano'n ang wording ng ating Sharia law. So, what to do about it? Well, hindi natin alam sa ngayon. No? Pero ganun talaga ang allowed under the law. Pero yun nga, ang importante din ni Factor, Rafi, no? Na yung kasal ay nangyari after nilang magpa-convert sa hindi prior. Ano po? After. After, kasi baka naman mamaya, nagpakasal sila tapos doon nila naisip na magpa-convert. Dapat, siyempre, lahat ng kumbaga, allowed talaga sila sa kanilang religion. Hindi, kaya nga piskal, nagpakasal muna sila and then later on, saka nagpa-convert. Dito sa insidenteng ito. Nagpakasal muna itong si Roel kay Marlene, matapos siya magpakasal kay Marlene, saka siya nagpa-convert. Mukhang pagka ganun, Rafi, no, parang alanganin yon dahil basically, yung time na kinasal sila, hindi sila, Yun nga, faith. sorry, Oo. piskal, sorry, attorney. Yun nga po, nung magpakasal si Roel at saka si Marlene, sila po Yes. ay mga Kristiyano.
Dalawa. Okay. So ngayon, I'm ginamit sorry, ni- Rafi, kasi hindi pa ako na-patch nung na-point. Ginamit ni Roel itong pagpapakonvert sa Islam for convenient purposes, if you will. Lumilitaw, allegedly. Allegedly. I think in that case, Rafi, no, talagang bigami ang nangyari dito dahil Okay. kinasal sila nung hindi pa sila allowed sa kanilang religion. Exactly. Wala pang ganung Kasi prior to them Yes. marrying each other, Roel and Piscal, pareho sila mga Kristiyano. Nagbalik Yes. Islam sila matapos magpakasal itong si Marlene at Roel after the fact Yes. na. So ang nag-govern na law sa kanila is yung time na kinasal sila, which is nung time na yun, pareho silang Kristiyano. And Yun therefore, hindi ka ang pwede- sinasabi ko. So mananaig yung unang kasal. Kaya mananaig yung unang kasal, sir, di ba? Yes, kasi ayun pala, no, hindi ko nakuha yung fact na yun. Yun. Nagpa-convert pala sila after na. After. Oo. So, Kaya mananaig yung unang kasal. Ang mag-govern, Rafi, is yung time na kinasal ka. Correct. So parang lumilitaw kasi, sir, kumbaga, nagamit dito yung Islam. It would seem. Na parang Allegedly, ganun ang parang nagamit dito ni Roel yung Islam, nagpa-convert sa Islam para matakasan niya yung batas. Mukhang may posibilidad niya na ganun Diba? ang nangyari. Matakasan niya yung siya ay managot sa batas sa kasong bigami. Oo. So, ang ika-count natin dyan is yung time na kinasal sila. Kung ano ba Ayun. talaga yung pinapalaw nila nung panahon na kinasal sila. Okay. The exact moment na kinasal sila. Maliwanag. Yun nga pagkakaalam ko. Sige, attorney, sobrang thank you, attorney, ha? Maraming salamat, Raf. Thank you. So, umpisa hindi Okay. kami nagkantina na attorney. So, ma'am, malaking laban mo. Kung itutuloy mo yung kaso Malakas ang against laban mo. Roel and against Piscal, malakas laban mo. Kasi mananaig yung time na nung kinasal kay ni Roel, ano ba siya? At that time, Kristiyano pa siya. Hindi pa siya. Sana kung Muslim na siya nung kinasal kayo, ganon din si Piscal Ivy Moralde, ibang usapan. Wala kang laban. Yun yung sinasabi kanina nung una ni attorney. Pero nung kinasal pala kay ni Roel, Kristiyano pa siya at nagpa-convert na lang pagkatapos kayo magpakasal, then may kaso. Opo. At doon sa libel mo, tutulungan kita. Maraming salamat. Okay? Sige po, punta tayo sa kabilang booth. Sige. Alright, at kami po'y magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy. At ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong 2:36 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa bukod pa dito. The best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:38 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Hindi na dapat pag-usapan ang frigate contract ng Philippine Navy.
Paliwanag ni Rear Admiral Robert M. Pedrad sa Senate inquiry na ang issue lamang ay ang compatibility ng bibilhing barko at mga ikakabit na equipment dito. Ayon kay M. Pedrad, maaari namang hindi ito tanggapin ng gobyerno kung hindi akma sa submarine ang mga equipment. Nilinaw rin ni M. Pedrad na Hyundai ang magde-deliver ng buong barko at ilang kumpanya naman ang specs nito. Itinuturing naman ni dating Navy Flag Officer Vice Admiral Ronald Joseph Mercado na nightmare ang maintenance na bibilhing barko dahil nawala ng karapatan ng Navy na pumili ng common frigate. Nanindigan si Mercado na may naisingit sa kontrata na dahilan kung bakit nagkagulo. Inamin naman ni Rear Admiral Robert M. Pedrad na siya ang nagpalagay sa salitang shall be upang mapangalagaan ang gobyerno. Philippine Standard Time, 2:39 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men!
masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, let's get it on. Kaya po kayo may mga nakasuot ng Get It On shirts ng TV5. Alright, at syempre ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dater Supplement for Men. At ito po mga kapatid, yung nakikita nyo yung talagang ito lang po ang lihitimo na Facebook page ni Idol Raffy Tulfo. Ito pong kanyang YouTube, Facebook at Instagram. At Raffy Tulfo in Action, pag may makita po kayo na verification check, ang tawag po doon na account ni Idol at ang viewers, yung likers ay umabot na po na mahigit 3 milyon, yan lang po talaga ang lihitimo. At yung website ni Idol ay www.raffytulfoinaction.com. Ayan, pakatitigan nyo po para hindi kayo maloko. Dahil ang dami po ngayon nanluloko at mga fake na FB page ni Idol, eto lang po ang lihitimo. At yung sa akin naman, at Simply Ninya Taduran. Salamat din sa pag-like. Meron na akong 23 views and likers. Thank you. Ito po at Simply Ninya Taduran. Alright? At sa pagkakataong ito, bumati muna tayo sa mga si Mr. Doming Doria ng Nanka Japanese Latin Restaurant and po sa may Mother Ignacia Corner Rosa, sila po ay laging nakikinig sa atin. At itong si Miss Luz Rilio San Pedro, brother-in-law niyang si Alan San Pedro ng Las Vegas, USA. Hindi daw po sila natutulog na hindi napapanood ang Raffy Tulfo in Action. Kaya magandang hapon. Pero ngayon gabi ata sa Las Vegas, USA, lagi daw pinapanood ka, Idol. Okay, magandang hapon. Nag-text sa akin si Munir. Si Munir ay avid listener natin to. Kasamahan ko to sa PTV4.
siya ay isa ng imam. Imam itong si Munir. And ito, sinabi niya, Salam Rafi, the allegation of Fiscal Ivy that she constructed a masjid or mosque is not an excuse for a Muslim to get married to a man whose marriage under civil law is not yet annulled. Ayun. Ay, malinaw yun. Si Munir is a manager si Munir ngayon, bukod sa pagiging imam, manager siya ng isang TV station sa Mindanao. At dating reporter to sa Channel 4, nakasamahan ko. And So alam na ang everyday nakikinig. Sharia law. Oh, imam siya eh. Oo, alam niya. So hindi pala talaga excuse na may mosque at Ito, galing sa kanya. Salam Rafi, the allegation of Fiscal Ivy that she constructed a masjid or mosque is not an excuse for a Muslima to get married to a man whose marriage under civil law is not yet annulled. Yun. Kung pina-annulled muna sana or annulled na sana with finality, saka sila nagpakasal. Ito, sinasabi ni Munir, Sharia law to. Oo, Sharia law. Kaya alam na alam niya. So, kung tamang pagkakaintindi ko, may problema itong asawa ni ma'am. Itong si Fiscal Ivy. Hindi, yung si lalaki. Ni Marlene, itong si Ruel. May problema si Rowell sa batas, sa civil law natin, at may problema din itong si, pangalan itong si lalaki ulit? Si Ruel. Si Rowell, dalawang problema ni Rowell eh. Sa civil law at saka sa Sharia law. Oo. Pareho siyang may tama doon. Kasi hindi pa niya inayos yung sa, yung sa Philippine law. O yung, ay pareho pa nga pala sabi ni, Yes. yung sa civil law na tinatawag. Okay. Sabi ko nga, bukas na bukas, sasamahan natin itong si Ma'am sa Ma'am Marlene sa DOJ at kakausapin natin, diretso tayo kay Secretary Aguirre. Secretary Vitaliano Aguirre II para kumonsulta tayo. Dahil mabigat yung kalaban, kanina pa nga umiiyak si Ma'am. Sabi ko, Ma'am, tulad ng pinangako ko sa iyo, tutulungan kita. 127,000 yung bail. Laki, At nagtaka nga siya, hindi man lang daw siya nakatanggap ng mga subpoena from the court. Nalusutan siya, all of a sudden, nandiyan na raw yung yung kanyang warrant. 12 counts. Nagulat nga ako eh. Kasi bago ka ma-issue ng warrant, bigyan ka ng pagkakataon na masagot yung case na i-final sa iyo against doon sa taong may galit sa iyo o yung taong inagrabyado mo. Lalo 12 counts. Right. Yun, oo. So, hindi raw siya nakatanggap ni isa na subpoena. Nagulat na lang siya, meron na siyang warrant. Marami ako nakitang hindi tama. Dito. Na shortcut or... Yes. So, kailangan talaga ni Ma'am na mabigyan siya ng abogado. Yung abogado na magaling na talagang kaya siya idepensa. Kasi prosecutor itong... Mabigat ang kalaban. No, mabigat ang kalaban. May nakausap attorney, I'm not gonna tell you kung sino yung attorney. Magaling na attorney to. Celebrity lawyer ito. Abogado to ng mga celebrity. Ay, dekalibre yan pagka ganun. Of course. Dekalibre. Abogado to ng mga artista. High profile celebrity. Yung nakausap ko. Sabi niya, kaya ko i-depensa yan. Yun. High profile lawyer pala yan. Nung ikwento ko nga sa kanyang sitwasyon, nasa Davao Final, lahat ganun, sabi niya, sige. Kausapin ko yan, iharap ko, and then kung kinakailangan sasamahan niya, itong si Marlene sa lahat ng mga ay, ang bait cases. naman ng abogadong yun. Yeah. Tayo naman bukas sasamahan natin kay Secretary Aguirre. Tingnan natin, hingi tayo ng kukonsulta tayo kay Secretary Aguirre kung anong magandang gawin given the situation. Okay. Okay, Idol. At may bisita tayo. Oo, congratulations and best wishes sa kanila kasi bagong kasal. Mabuhay ang bagong congratulations. kasal. Mabuhay ang mga bagong Si kasal. Salamat po, Idol. Medilo at Arnold Medilo. Okay, pero maayos silang nagsasama kaya lang ang reklamo nila ay isang wedding coordinator na palpak. Yung ginawa daw po sa bulaklak sa sasakyan, platong ginamit sa pika-pika paper plate lang daw at reception hindi nasunod sa napili nilang arrangement. Yes po. Kasal paper plate?
Opo, sir. God damn! Ayan. Nga, no, paper plate. Oh, man! Ngayon lang ako nakita ng kasal. Ano to, piyesta? Uy. At Ay, catering ayan, ito para... Paper plate kasal. Ang ganda pa man din sana nung mesa, set up sa mesa, may mga baso, 'di ba? Yung tablecloth and everything. And Pero then, yung plato- tadan, paper plate. Ana Maria Atienza, may-ari ng Art Imaging and Visual Events. Ma'am Ana Marie, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Ma'am Ana Marie. Hi po, good afternoon po. Ma'am, andito po si Michelle at saka Arnold, yung bagong kasal. Opo, gusto niyo pong kausapin? Sige, usap po kayo. Magandang hapon po, Miss Ann. Yes, good afternoon. Nagpunta kami dito dahil nga sa nirereklamo ka namin kasi yung ginawa mong pambababoy sa kasal namin, alam mo naman yung once in a lifetime memories lang na naging worst. Pinagkatiwala namin lahat sa iyo, di ba? Naging mabuti kami sa iyo, binayaran ka namin ng buo. Walang labis, walang kulang. Pero bakit ganun yung ginawa mo sa amin? Ma'am, babae ka, darating at darating din yung point na ikakasal ka at mangangarap ka. Lalo na po, event coordinator ka. Alam mo kung ano yung feeling ng maganda tignan. Alam mo kung ano yung feeling ng nakikita mo yung lahat ng pinagplanuhan nyo, ninyong mag-asawa. Pero bakit ganun po yung ginawa nyo sa Sandali, amin? may kita. Okay, tinatype ito ni Odette na ibabalik daw yung pera. Opo. Tama ba ako? Para mapaiksin na tayo. Ma'am Ana Marie, ibabalik mo yung pera nila? Sir Rafi, ganito po, ang hinihingi ng refund is full refund. Ano pa? Ang hinihingi na pong refund is full refund. Okay. Lahat po ng suppliers na deliver, 95% po ng wedding nila naging successful. Yung sinasabi po niya na bulaklak ng patay sa bridal car, may sunflower po akong nakita dun sa bulaklak ng bridal car. Hindi po pang patayan, talagang ganyan po yung setup ng bridal car na flowers. Yung sa ceiling drapes po na pinakita niya, doon po yun sa isang hotel, nasabi ko, ganong drapes ang ilalagay ko. Pero, dahil nga pa-art yung ceiling nila, hindi siya pwede natagpa rin namin ng ceiling drape dahil mababa po yung ceiling. Tapos, may mga fluorescent lamp po, bibilin po yung venue. Pero ma'am, doon sa paper plate, umpisa natin sa paper plate. Curious ako doon. Bakit paper plate po? Kasal yan, dapat formal po. Ano sir, pika-pika po siya. Kasi wala naman po kami napag-usapan na Anong lagayan wala, ma'am? ng pika-pika. Pero pika-pika po yung every guest table po. May pika-pika sila. So, pagdating mo ng kainan mismo, yung pinaka main course, paper plate pa rin sa main course? Ay, hindi po sir, hindi po. Pika-pika yun, ma'am. Nag-usap tayo, ma'am, na ang pika-pika is nasa bowl. Bakit paper plate? Yung paper plate, binigay ko yun sa iyo, ma'am, para sa mga bata kasi nagpaluto kami ng spaghetti at saka chicken fillet. Para kahit pa paano, may mga bisitang may dalang bata, makakain din. Dahil yung bisita namin, isakto lang sa inyo na 140. So, sakto lang yung 140 doon. Pero, hindi lahat pumasok sa 140. Pagpalagay na natin 72 yung pumasok, nasaan po yung natira? Ang sagot nyo sa akin, ma'am, kasi bulk po yung pagpasok ng mga tao. Kaya nga po tayo may registration para makontrol nyo yung pagpasok ng tao. Pero nagpapasok kayo. Masyadong mabilis ko kayo, Miss Michelle. Tinitimbang ko dito, ano ba talagang pinakareklamo nyo? Paper plate? Unahin, isa-isa natin. Kasi yung visual lang, yung nakikita ko lang po. Una, paper plate. Ang sabi ni Miss Ana Marie, yun daw ay sa pika-pika. Pero yung sa main course na, plato na raw. Yun lang babasagin. po. Tama? Opo. Yung iba pa po, sir, is nandun sa contract, hindi niya sinunod. Ano po tulad ng? Kagaya po ng backdrop namin. Yung sale, backdrop po namin. Yung backdrop po namin is yan po. Ang usapan namin is mataas, tapos po, yung kahoy po yung pinaka-backdrop niya with paper flower na po na malalaki na. Okay. Ang sailing po namin, pinakita niya is yun sa taas. Siyempre, expected po namin is na ganun 5,000 po yung binayaran namin dyan, sir. So, ibig sabihin, hindi nasunod dyan? Hindi po. Ano pa? Sige, backdrop. Ano pa yung pangalawa na hindi nasunod? Yun po yung sa mga guests, yung pagpasok po nila ng mga bulk na tao, tapos hindi namin mga kilalang tao. Kaya yung ibang mga expected na guests namin na nandun sa list, hindi po so nakakain. may mga gate crasher? Opo, ganun Sino po. dapat ang may control ng crowd? Yun po yung nasa registration po. Kasi Sino pa yung nasa registration? Sila? Siya rin po So Sila kasama rin, na sa usapan na sila ang magkukontrol ng mga visitors. Opo. So ibig sabihin marami mga nakalusot Opo. na hindi nila na-control. Yes po. Okay, sige.
Number 3, ano po? Number 3 po, yung hindi nila hinainan yung mama ko yung biyanan ko ng pagkain. Uy, it's a big Opo. no-no. Yes po, hindi po nila hinainan yun. Okay, number 4. Number 4 po, yung bulaklak ng anak ko, which is wala kami. Ayan po, bulaklak sa kotse. Sa tingin ko po ako mukhang maayos naman po yung bulaklak sa kotse. Opo, maayos naman po siya, sir. Pero yun nga lang po, lagas-lagas na siya dahil sa sobrang nila. Sa sobrang late nila daw, sa sobrang nila, inutos pa nila dun sa driver na hindi naman na trabaho. Pero ma'am, sandali Kasi tinitingnan ko yung bulaklak, paki-close up, mukhang maayos naman po. Ayun. So, ang ayaw mo lang, hindi magandang pagka-setup? Hindi po maganda, tapos lagas-lagas na po. Hindi lang din po yan, sir, kahit po yung sa bouquet ko po Puro tape na po yung pinakalikod nun. Okay. Opo. And then meron pa, number 5. Yung sa anak ko po na bulaklak is yung tinusok lang sa styro. Yun din po. Hindi ko na rin po naayusan, hindi na po na make-upan yung anak, hindi na po naayusan ang buhok, ang bitbit ng anak Sino ko. dapat magme-makeup? Sila din? Yung HMOA ko po, yung makeup artist ko po. Pero yung bulaklak na nakalagay sa styro lang. Opo, yun po. Okay. Hindi po nila So ma'am, inayos. 5 daw po na mga hindi nasunod sa kontrata, kaya po siya nagsusumbong. Sir, ganito po yun, sir. Yung sa ceiling dyan, na pinakita niya, ang sabi ko po, ganyang ceiling drapes ang ikakabit ko. Pero wala akong sinabi na ganyan yung style. Kasi magkaiba yung ceiling ng venue nila at yung ceiling ng pinakita ko. Sir, dun sa ceiling ng venue nila, may fluorescent lamp. Hindi namin siya pwedeng lagyan ng ceiling drapes. Kasi nga po, didilim. Banda dun sa dulo, hindi na namin nilagyan. Okay, sige. Isa yan. Paano po yung 4? Sige, paki-explain po. Yalin po. 5 po yung violation na binanggit niya. Ano pa po? Yung sinasabi niya na backdrop, sir, nakatatlong package po siya na pinili. Paiba-iba po siya ng package. Yung pangalawang package niya, ang usapan namin, yun yung paper flower. Sabi ko, i-upgrade ko yung setup niya, decorated curtain na may paper flower. Pero nakita niya naman po yung pictures, maganda naman po yung stage backdrop niya. Ngayon, sinabi ko sa kanya, kung ayaw niya ng stage backdrop niya, magre-refund ako ng 5,000 kung yun yung inaano niya. Okay. Pero ang gusto niya kasi refund, sir, full refund. 95% successful po yung wedding nila, sir. Okay, sandali po. Miss Michelle, Mr. and Mrs. Arnold and Michelle Medilo, ako po mismo hindi papayag. It's not fair na 100% Ma'am, sandali Sir, po. Ma'am, sige ma'am po, please, patapusin niyo pa ako. Kung yan po ang pinunta niyo rito para makakuha ko kayo ng full refund when in fact, meron man po siyang na-provide ng mga serbisyo in fairness, pangit naman ho. Sir, sa amin hindi naman po kami mayaman. Hindi, ma'am, ano bang gusto niyo? Full refund? Sir, hindi po kami ang nagde-decide ng full refund, kundi parents po namin. Ano pong gusto niyo? Ang inaano lang Hindi, po ma'am, namin. bakit diretso lang, ma'am? Ma'am, maubos yung oras natin. Ma'am, sir, yung nandyan po sa kasulatan. Anong gusto niyo po? Yan Full po, refund? nag-ano po kami dyan, nag-agreement po kami dyan. So, pumirma po siya. Na Tapos, ano nakalagay? ayan po, sir, nakalagay po dyan na pumapayag po siya na magre-refund siya ng 50,000. Sir, wala po nakalagay na pumapayag ako. Sir, Sino lang po si pumirma Treasurer po siya. May witness po kami, sir. Tapos, i-chat niya ako, sir, na ang sasabihin niya sa akin. Ma'am, sandali, Mr. and Mrs. Medilo, nire-recognize ko na merong mga pagkukulang ito pong events organizer. Ano po? Kung ano man po napapirmahan nyo na tungkol sa full refund, i-korte nyo na lang po. Hindi na ako sasali dito. Kung yan po full refund pinag-uusapan, I don't want. Pero kung naging balasubas po ito, 100% naging balasubas at tinakbuhan kayo, tutulong ako. Hindi naman ako kayo tinakbuhan. Meron na kayong hindi pagkakaintindihan at hihingi ka na ng full refund. Hindi naman po ako, sir, ang nangihingi. Ma'am, kasi yan ang hihingi mga kamag-anak mo. Opo, pero sa amin wala po yun, sir. Then, ma'am, hindi Porket sinabi pala ng kamag-anak mo, bigyan ka ng full refund. Hindi, sir. Kukunin mo na agad, susundin mo na agad. Nakapagbigay naman ng serbisyo to. Siguro, ma'am, maari sigurong magkaroon ng compromise. Wag naman full refund. Hindi po, sir. Hindi Total, naman ma'am, tapos naman yung kasal, di ba? Opo. Ang ginawa kasi... Sandali lang, ma'am. Ma'am, natuloy po yung kasal nyo, tama? In fact, may mga nagreklamo nga rito, hindi nga talaga natuloy yung kasal dahil di sumipot. Ano po? Yun dapat ang mga tinutulungan namin. Marami ho dito nagreklamo na hindi talaga natuloy ang kasal, tinakasan sila. In your case, natuloy po yung kasal, yun lang po, na-inconvenient kayo. There are some instances na na-inconvenience po kayo o yung mga bisita ninyo. Then that is not a reason for us here na para entertain talaga kayo nang mabigyan kayo ng full refund. Ma'am, it's not fair. Kami man tumitimbang dito.
Now, kung gusto po ng mga kamag-anak ninyo, mga parents ninyo ng full refund, then yung parents po ninyo ang magdemanda na lang dito kay Ana Marie at hindi po kami makikialam. Ma'am, patas ho kami dito, trust me. Okay, hindi ho kami basta-basta lumulundag na lang agad, especially pag sa pera, kami po'y nag-iingat. Okay? So ma'am, sorry, I cannot help you. Pero kung yung refund ng ilang violation doon, dahil na inconvenience kayo, pwede pa siguro. Pero sir, binaboy kasi yung nandun sa kasal eh. Hindi nila inayos Then yung ma'am, lineup hindi ng po tao. wanted sa radyo ang dapat po niyong puntahan. Hindi po kami. Sorry, Mr. and Mrs. Medilo. Hindi po. If you want full refund, then nagkamali ho kayo na pupuntahan. Kasi po, na-provide naman yung serbisyo. Magkukorte ka. Na-inconvenience lang po kayo eh. Di ba? Dahil lang na-inconvenience kayo, gusto niyo na ng full refund. Paano naman po yung mga nakain nyo? Paano naman po yung mga na-provide nila mga serbisyo? Kung gusto niyo po yung mga ganong style, pumunta kayo sa Amerika. Sa Amerika po, entertaining kayo. Huwag sa Pilipinas. Style, galing ho, balikbayan ho ba kayo? Yung mga pag-iisip niyo po, yung mga nasa utak niyo, style Amerika yan eh. Yung damages talaga. Na no? magdidemanda ka ng more than what you're supposed to get. Kasi doon, binibigay lahat ng mga damages eh. May mga insurance kasi doon. Dito willing siya yung 5,000 na backdrop daw. Refund. Now, if you want full refund, ma'am, mali ang napuntahan nyo. Dapat hindi kayo pumunta sa Wanted sa radyo. Odette and Carol, next time, ina-assess nyo to, ano? Hindi. Sorry, ma'am, kasi kung alam ko lang, hindi ko na kayo pinaupo rito. Ayaw ko masayang yung oras namin. Ayaw ko rin masayang yung oras ninyo. Hindi. This is the wrong show for you, guys, if you're after full refund. Hindi naman po sir, full refund yung pinunta talaga namin dito. Hindi, kanina ma'am kasi gusto mo full refund. Hindi Gusto mo, po. kasi sabi mo, yun ang sabi ng parents nyo. Opo. May punto din naman itong si Ana Maria Atienza na kapag provide naman sila ng ilang 95% ng mga serbisyo na ibigay, na natuloy yung kasal. May mga pumunta nga rito hindi natuloy ang kasal dahil tinakasan sila. Yun nga, hindi pa namin tinutulungan Ang amin sir, Ma'am, sandali lang. Di ba, Odette and Carol, papagalitan ko itong dalawa dahil sa inyo. In fact, meron pong mga pumunta rito na hindi natuloy ang kasal, tinakasan, hindi nila pinaupo rito. Samantalang kayo, natuloy yung kasal ninyo, kailangan nyo ng full refund, pinaupo ni Odette and Carol, papagalitan ko po itong dalawang staff ko dahil sa inyo. Mali po itong ginawa ni Odette and Carol. Dapat ho, hindi kayo pinaupo rito. Kung yan po yung purpose ninyo is full refund. Hindi, Odette and Carol, pagagalitan ko kayo mamaya. Malito Marami pumunta rito ilang beses na tinakasan at hindi natuloy yung kasal, hindi nyo pinaupo. Samantalang ito sila, natuloy naman pala ang kasal, konting inconvenience, gusto ng full refund, pinaupo nyo. Sorry po, ma'am. Unless, sige, usap kayo, ayoko marinig yung full refund. Anong gusto nyo mangyari? sir, hindi naman po full refund yung inano namin. Yung moral damages po, yung kahihiyan namin sa mga bisita. Kasi yung feedback sa amin, sobrang pangit po Sobrang pangit po talaga na feedback sa amin, lalong-lalo na sa church po. Sobrang gulo, sir. Kasi nag-usap kami niyan, sir, na may rehearsal. Kaya nga, ma'am, ang tawag nga doon inconvenience. Opo. Dapat lang talaga pagbayaran nila. Pero wag naman po yung full refund. Hindi, sir. Hindi Kasi naman. kaninang nasabi nyo kanina, full refund because that's what your parents told you. Now, doon po sa inconvenience, para sa inyo, hindi po naging perfect, it didn't meet your expectations, then kailangan po talaga kayo makompensate. Wag naman po full refund. Hindi, sir. Okay. So, Miss Ana Maria Atienza, now we're talking. Miss Hello Ana sir, Maria. regarding dun sa magulo daw na wedding, meron akong video clips, kasama sa package nila yung photo and video. Nasa video clips po, meron ako kung ano ibibigay ko po dyan. Naging successful po, 95% yung wedding. Yung sinasabi po na naglakad daw yung parents nila sa church na parang tanga lang, wala po kaming nakita doon sa video na parang tanga lang na naglakad, sir. So, ano pong gusto nyong i-offer dito kay Mr. and Mrs. Magre-refund po ako dun sa package lang, nakulang talaga, sir, na may wala dun sa package. At ano po yun? Yun ang i-refund ko, sir. Pero yung 50,000, 129,000, hindi ko i-refund, sir. 95% okay yung wedding nila, sir. Kahit
i-ano po natin yung sa video. Nag-enjoy po sila lahat, nagawa. 5 o'clock, sir, yung start ng wedding nila sa reception. 4 o'clock pa lang, all set na kami. Andyan na yung team namin, nakaset na lahat, pati yung MC, sila na lang po ang hinihintay. About sa gate crasher, sir, siya ang nagbigay ng list ng 140 guest list. Meron kaming find your seat dun sa gate, sir. So lahat po ba yung hindi nila kilala? Bakit po uupo yung mga guests nila dun sa table number na naka-assign sa kanila? Nadoon po yung pangalan nila. May isa pa nga pong galit, wala dun sa guest list eh. Tapos meron naman siyang invitation and nandun yung pangalan niya sa invitation. Okay. So, wala naman kami na pag-usapan na pag binigay yung invitation, hindi papapasukin. Ganun, sir. So yung mga sinasabi niya, Ma'am Marie, yung sinasabi niya mga gate crasher, may mga dalang invitation yon? Sir, wala po kaming napag-usapan about sa invitation na yung may invitation lang ang papapasukin. Lahat po ng nasa guest list po ang papapasukin. Okay. So yung mga nasa guest list, pinapapasok nyo? Yes, sir. Kasi So paano nyo pa malaman na yung person na yun ay nasa guest list? Because binanggit yung pangalan at tinignan nyo, nandun yung pangalan nila. Yes, sir. Opo. Okay. So, Meron po kami, sir, copy ng mga taong pinapasok po nila. Meron din po kaming video clips na magpapatunay na ang mga tao sa church kalat-kalat, hindi nila ni-rehearsal. Lahat po ng nasa entourage nag-expect ng rehearsal. Ang sagot niya sa akin, sir, ano ba tingin mo sa mga entourage mo, sasayaw? Siyempre po maraming mga entourage na first-timer lang po. Okay. So doon, ma'am, talagang dapat you have to be compensated at may refund doon. Yung magulo sa yung sa church, tapos ngayon yung sa, pero doon daw po sa kainan, nasa listahan daw po sila, nasa guest list. Sir, meron po ako, asan yung envelope? Diba? Sir, meron po ako dito. Ma'am, pag-usapan nyo na lang kasi nakaka-consume tayo ng malaking oras eh. Punta na lang kayo sa kabilang booth. Miss Ana Marie, mag-usap po kayo sa kabilang booth. Ano po? Okay. Sige, ma'am, usap kayo doon. Okay, at kami po ay magbabalik, samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paborito mong air freshener ng bayan at ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Odette and Carol, usap tayo na maigi mamaya. Hindi eh. Malito ninsa eh. Diba? Maraming beses na ako doon, hinahabol ako ng mga tao na, sir, hindi ako naipasok, hindi ako naisalang. At sasabihin ni Caroline Odette, saka na lang. Yun yung mga natakasan. Ito, na-provide naman serbisyo and ang laking oras kinonsumo. Mamaya, Odette and Carol, pagagalitan kayo ni Nina at saka ni Cheska. Sige. Sige, mag-ano ka muna, idol. Hindi, kasi this show is supposed to be for people na walang-wala. Walang pera, walang pagdemanda, walang pang-depensa. Ito yun eh. Pero yung mga taong may pera at gusto lang makahingi ng refund, hindi ito ang para sa kanila. Naintindihan niyo, Odette and Carol? Para sa mga nag-hikaus to, hindi naman nag-hikaus yung dalawa. Diba? Okay. Okay. At samantala mga kapatid, mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:12 ng hapon na itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanilang pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. It's a new day, make the change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3:13 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Agad na isinugod sa ospital si Attorney Jonah John Ungab matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang gunman kaninang tanghali sa Cebu City. Minamaneho raw ng biktima ang kanyang sasakyan ng tambangan ng riding in tandem. Dinala rin sa ospital ang babaeng kasama ni Ungab sa sasakyan. Si Ungab ay abogado ng suspected drug lord na si Espinosa. Ayon kay SPO1 Winston Ibanez, wala nang malay si Ungab nang dalhin sa ospital. May nakita raw silang tama sa kaliwang parte ng ulo nito. 2 empty shell ng kalibre 45 ang narecover sa crime scene. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Philippine Standard Time, 3:14 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 News Update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Lucio Casil, katamtama na may kaunting pagbabagal ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng CM Recto at Legarda LRT, ngunit asahan ng pagbibigat pagsapit ng Anonas Poresa at Ramon Magsaysay Boulevard habang green and go naman ang kabilang lane. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Christopher De Los Santos, may kabagalan ng daloy ng trapiko sa EDSA Cubao mula Kamuning hanggang EDSA Ortigas southbound lane habang moving naman ang kabilang panig. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members na sina Lucio Casil at Christopher De Los Santos para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador.
upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. TV5, ayun. At syempre, ang numero 1 energy drink sa Europe, Idol, ito yun. Walang iba. At yan ay pangatlo din sa buong mundo, ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang, mabibili na po ito sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink. Lumalagablab. Oo. Umaapoy na enerhiya. Oo nga. Walang iba, gising na gising ka dyan. Energetic. Kaya lagi kang in a fighting mood. Energy drink. Mabango pa. Oo. Saka napakaganda Barya ng to, ha? packaging. Imported. Talagang Hell Oo. Energy drink. Okay. Okay, eto Idol, grabe to. Ako, nanindig balahibo ko pag mababasa mo yung... Anyway, andito po si Miss Janice. Isa po siyang OFW, kaya siya umuwi dahil dun sa kanyang anak. Nangyari po sa kanyang anak. At si Maria Guevara din, yung kanyang kapatid, andito po sila kanina pa umiiyak para nga magkaroon ng katarungan. Kasi Idol, yung kanyang anak nagpakamatay, 14 years old, dahil po dun sa kanyang mister. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Okay. Bago ang lahat, kami po ay nagkikiramay lang. Taos pusong pakikiramay sa inyo. Nasaan po itong si mister ngayon? Hindi na po namin alam kung nasaan. Mapas na. Bago po siya ilibing, yung aking pamangkin, nagpasundo po sila sa pulis, pinulaot po yung kapatid niya si Vivian at saka si Benward. Hindi na po sila nakapaglibing hanggang nung ilibing ang aking pamangkin. Dahil nalaman po niya yung sulat ni Camille Joyce at saka po itong mga revelasyon sa teacher nasa akin na po. Isa po ako sa pinagsabihan ng pamangkin ko noong August 2017.
sumulat itong pamangkin. Bago po yan naman. Bali yung anak, Opo. si Janice, kayo po yung mother. Opo. Itong anak po ni Janice, hindi natin pangalanan yung bata bilang pagrespeto na rin dito sa bata na isang minor. Nagpakamatay po itong bata, itong 14 years old. At bago siya nagpakamatay, siya po ay nag-execute ng liham at sinusulatan niya yung kanyang tatay tungkol po doon sa ginagawa ng kanyang tatay sa kanya. Matindi ho itong sulat ng bata dahil itong bata ay minumolest siya ng kanyang tatay. Hindi na matake ng bata yung ginagawa ng kanyang tatay. Nagbigti. Opo. Sa gitna ng bahay nila. Bakit hindi po agad na aresto ito pong tatay? Sir Rafi. Anong nangyari? Ang pangyayari po niyan, tumawag po ang kapatid ko, nasa Riyadh po, are. Tumawag po sa akin nung nasa Batangas ako, nung August po. Sabi niya, ate, tulungan mo si Camille. May sinasabing problemang mabigat, hindi daw masabi sa kanya dahil siya ay malayo. Pumunta po ako nung August sa kanila. Matagal po bago ko siya napaamin na siya ay ginaganyo ng kanyang ama. Ang ginawa ko po, sinundo ko po ang magkapatid niyang anak. Dinala ko po sa Batangas. Bumalik po ako ng trabaho by September. Nung bumalik po ako ng Batangas, hindi ko alam na sinundo na ng asawa na Reole. Pinasundo ko doon. Pero hindi ko kayo agad-agad na nagpunta sa pulis. Ako po sana ang pupunta kasama si Camille Joyce. Yun po ang utos ng asawa ko dahil nagsumbong na po yan sa teacher, sa best friend, tsaka sa akin. Ang ginawa po ng teacher, sinabi sa tiyahin ni Camille na kapatid ni Benward Saure, si Vivian Saure. Wala po silang ginawa. Nung nalaman ko po, sinundo ko yan. Sabi ko dadalhin sa pulis. Sabi po na uuwi siya ASAP. Kaso hindi po siya nakauwi agad dahil wala pa siyang ticket. Okay. Miss Badet Mabolok, kapatid ng suspect, kapatid ni Benward. Ito po yung tatay. Badet, magandang hapon sa iyo, ma'am. Miss Badet. Yes po. Ma'am, nasaan si Benward? Sir, hindi ko po talaga alam kung asan po si Benward. Alam niyo na po dahilan kung ba't ho kami napatawag. Hindi pa po. Hindi niyo pa ho alam? Imposible. Alam niyo na ho ang nangyari sa anak niya. Ay, opo, alam ko po yung nangyari. Okay. So hindi niyo po alam kung nasaan ngayon si Benward. Hindi po. Saan nilang po ano? Kaninong pulis kayo po'y nagsumbong? Wala pa po kami pinagsusumbungan pulis. Kami po'y lumapit sa Alabang. Dapat po yung Soko Alabang ang pupunta. Kasi nung pinapuntahan ko sila sa ospital ng Muntinlupa, sa Muntinlupa Medical Center, pinull out agad nila yung pamangkin ko at hindi na autopsy. Ngayon po, ako po'y nakiusap sa Sinay Dalim na kunin ng aking pamangkin at ako magpapa-autopsy. Dahil alam ko talagang may nangyayari sa pamangkin ko kaya siya nagpakamatay. Ang nakakaalam po niyan, Sir, si Vivian Saure, yung kapatid ni Benward. Sino po? Si hindi po ito si Badet? Hindi po. Yan po, teacher po yan, ang kapatid ni Benward. Yung pong Vivian Saure, yung po pinagsabihan ng teacher nung nagsumbong po ang Tapos si Vivian, hindi ho nagsabi sa inyo? Hindi po. Kaya ko lang po nalaman, aksidente pong pinapunta ko ng kapatid ko. Nasa Saudi. Eh di malilintikan tong Vivian, accessory to the Kaya crime. po ako'y galit na galit sa kanila. Alam ko po inalagaan nila. Pero nung nalaman nilang ginano ng ama, ba't hindi nila inaksyonan? So ibig sabihin, ito pong bata, Yan din po ang sumundo sa nanay ko. nakapagsabi dito kay Vivian. Alam po ni Vivian dahil sinabi Nakarating. po ng teacher. Pero wala pong ginawa itong si Vivian. Wala po. Sila lang po mag-aanak. Hindi po nagsumbong sa pulis. Hindi po, sir. Hindi po. Ako Hindi. na lang po. Kasi dapat itong si Vivian, guro pa man din. Hindi po. Si Vivian po hindi guro. Yung pong Badet ang guro. Apo, pero ito si Vivian, alam niya po. Opo. Immediate family po ng Saure. Alam po. Itong si Badet, alam po. Alam po yan. Sila po yung buong pamilya doon. Okay, Badet. Badet? Po. Alam niyo pala yung nangyayari na kay dun sa victim? Dun sa bata? Sir, wala. Hindi ko po alam talaga yan. Wala po akong alam. Sabi niya. Ma'am, ang sinasabi rito ng mga kamag-anak, andito po yung mother at saka yung auntie, alam na raw po ng pamilya ninyo
pamilya Mabolo, pamilya Saure, alam na, pero tinatago nyo ho sa halip na proteksyonan yung bata at sabihin nyo po sa kinaukulan at kasama na ho dapat dun sa police, mag-report kayo, nanahimik lang ho kayo? Hindi po, wala po talaga akong alam. Kasi po, sa mga panahon, po pwede yung Ma'am, maghanap kayo ng magandang signal. Hello, ma'am. Ma'am, pakiulit po. Opo. Po kasi ako sa classroom, sir, Teacher ho kayo, tama? Sir, Hindi, kasi ma'am, alam nyo raw, samantalang si Bibian, na kapatid nyo, alam at ang yung impormasyon ang galing daw po sa inyo Ang pinupunto po kasi nila dito, sana ma'am, kung nakarating sa inyo na yung impormasyon na yon, ang ginawa nyo, obligasyon ninyo po, ay magsumbong sa kinaukulan. Yun po talaga ang dapat nyong ginawa. Na hindi nyo po ginawa, meron po kayong kapabayaan dito. hindi po, wala po talaga akong alam. Siguro po, ang tawagan niyo po talaga, yung nanay ko, yung tatay ko, yung ate ko po, wala po talaga akong alam. Yung pong Bibian na kapatid niya, yung po ang pinagsabihan ng teacher na wala silang ginawa. Hindi sana nagpakamatay. Baka po pwedeng sila ang tawagan niyo, sir. Kasi po, wala po talaga akong alam. Saka nandito po ako sa klase ko, sir. Okay. Sandali lang po. Colonel Emma Lubunaw, Women's and Children's Protection Unit, CIDG Camp Crame. Magandang hapon po, Colonel Lubunaw. Ma'am? Colonel? Hello po. Ma'am, meron kami ikusulta sa inyo. Meron po isang 14 years old na siya po ay nagpakamatay matapos po siyang inahalay pala ng kanyang father for so many times. Pero in the middle of that, itong bata ay nakapagsumbong at nakarating na po sa mga kamag-anak nung tatay na nagmumolestya. Pero despite that, itong mga kamag-anak wala akong ginawa para magsumbong po sa mga kinaukulan sa pulis. Di ba dapat yung mga kamag-anak na hindi nagsumbong may pananagutan din sa batas, ma'am? Hindi, therapy. Ako, kanina ko po naririnig ko na po yung yung discussion. Sige po, Colonel. Dito sa, ang sabi ko nga po, una, wala po tayong biktima. Ang unang-una po kasi kailangan namin yung victim although po kung minor po siya, ay po pwede po siyang samahan ng parent. Nung nanay nga po, nakausap nyo kanina. Pero kung parang kung base po doon sa parang suicide note po, tinuturo niya na yun kaya siya nagpakamatay dahil doon ni-rape siya ng tatay niya. Una po, kailangan po natin ng medical legal. Meron po kami na medical legal nandito yung result. examination. Plus yun pong testimony po nitong biktima na wala po tayo. Aha. Pero ma'am, Pero ganito po, Sir Rafi, Colonel, mas mabuti po kasi po hindi po ako abogado First time ko po maka-encounter ng ganito. Okay. Baka po ayoko po na magkamali sa sasabihin ko. Kaya kung mas maganda po, pumunta po siya, isasangguni ko po dito sa mga legal officers po namin dito. Okay. Then pumunta po siya rito kung ano po yung pong sinanay po. Pumunta po siya rito, dalhin po niya lahat dito po sa amin sa opisina. Dalhin po niya lahat ng evidence po. Yung tatay po niya. Yung tatay po kasi nagtago na, di ba yung pagtatago sign of guilt yan? Wala pa po tayong isinasampang kaso. Basically po, ganun po sinasabi natin. Kapag ka po meron tayong ina-allege na nagtago na po siya, ngayon po, kailangan po kasi, yung may victim, para po merong crime, merong victim, merong suspect, at saka po yun nga pong mga pangyayari, yung elemento ng mga krimen na i-allege natin sa kanya. Okay. Yun po ang kailangan po natin para makapagsampa po tayo ng kaso. So ito pong suicide note, hindi po sapat to para masampanan ng kaso itong si Bernard Saure, yung tatay. Sa tingin ko po parang hindi po siya sapat dahil subject for pa po siya Kailangan po na talaga na anybody can allege hindi po kasi safi kahit na sino pwedeng mag-allege laban kahit kanino. Na yun ay kailangan patunayan. Baka po sa piskal pa lang, hindi tayo makalusot. Pero ma'am, kung i-1 plus 1 natin, 1, yung suicide note, and then 2, yung pong death certificate na sinasabi dito na rape yung bata. So 1 plus 1 to equals 2. Na talagang itong si Saure ganito po. Ang mas i-discuss ko po dito kasi po may mga abogado naman po kami dito. Plus baka po first time ko po kasi maka-encounter ng ganyan, ay itatanong ko po doon sa mga may iba pang karanasan o mas marami pang karanasan. Pwede ko pong itanong sa piskal kung ano po ang po pwede namin gawin, anong ebidensya na po pwede namin i-present. Okay. Ito nga ma'am, ulitin ko lang.
sinabi ko 1 + 1, 1. Ito pong suicide note na sinasabi niya yung tatay niya, nire-rape siya. Okay? At ito, bago siya magpakamatay. And then plus 1, medical certificate na nagpapatunay na talaga itong bata ay ni-rape. So equals to the victim ay talagang totoo ang sinasabi niya. Na itong... Baka po, Sir Rafi, baka po papasok po ito dun sa dying declaration eh. Tingnan po natin. Kasi po kung minor nga po ito, di nga po ba at ang kahit po yung legal, yung magulang pwedeng magsampa po on behalf of the child eh. On the other hand po, Sir Rafi, baka po papasok ito sa yung hindi po ba parang may principle of dying declaration, parang ganon. Opo. Ganun nga siguro. Kasi bago siya mamatay, ma'am, naggawa siya ng kasulatan, ng sulat na masama. Baka nga po. So again po, papuntahin niyo po dito sa opisina, dala-dala po nila yan. At saka po yung iba pang, kung meron pa pong ibang ebidensya, ilalapit ko pa po sa iba, sa piskal, magtatanong po ako. At saka po sa legal officer namin, para po mabigyan natin ng hustisya po itong bata po na nagpakamatay. Okay. Another thing, Colonel, yung bata, marami siya napagsabihan. May mga teacher, mga kaibigan. Maganda po yun. Opo, para Kaya po ang mga kukuhanan po message natin ng ng statement po yung mga napagsabihan niya. Okay. At meron po dito mga documentation na kung saan meron pong communication between the child and the teacher and the people na parang pinagsabihan niya. So we can use this as evidence, ma'am. Opo. Maaari po natin gamitan ng ebidensya yan. Again po, Sir Rafi, ma'am, ang ating pong intensyon dito, mabigyan po ng hustisya po yung bata. Gagawin po namin yung buong makakaya namin dito sa amin sa CIDG para po matulungan po namin ito pong sinanay at saka po mabigyan po natin ng hustisya po yung batang nagpakamatay. Okay, good. Sana ma'am, very good. Ngayon po namin sasama na kasi ito pong nanay, OFW po siya, lumipad lang po siya pumunta rito para mabigyan ng hustisya yung kanyang pagkakamatay ng kanyang anak. Sige ma'am, agad-agad sasamahan po. Nandito lang po kami. Nandito lang po ako sa opisina. Opo, dito po sa Camp Crame. Sige po. Maraming salamat po, Colonel Libunaw. Magandang hapon po. Good afternoon po. Ma'am, ngayon na sasamahan namin kayo sa Camp Crame. Matibay po na ebidensya na ito. Galing na po kay Colonel Libunaw. Ito, parang dying declaration daw to. Bago mamatay yung isang biktima, meron siya idineklara na tatanggapin po to sa korte. Di ba? And then, ito pong may death certificate na magpapatunay na talagang na-rape siya. And then plus, ito pong yung mga sulat niya, communication to and fro, doon po sa mga teacher at mga kaibigan. Lahat po ito, tatanggapin po sa korte ito. Agad-agad po ma'am, gagawin po agad-agad natin ito ngayon na. Punta na tayo sa CIDG para maisampa na po yung kaso. Yes, ma'am. Sa Batangas po ito, sa nanay ko nakatira. Lahat po ng gamit nila doon sa inuupahan ng bahay, nandun, hindi ho kami makapunta agad-agad doon dahil alam mo namin, nagalit din yung pamilyang Sauri dahil nga naglabas kami ng ganito. Okay, ganito po. Yung CIDG po, kasi ang CIDG nationwide, kaya nga po CIDG nilapitan natin kasi bawat lugar, bawat probinsya, bawat syudad may CIDG. So pag pumunta tayo sa CIDG ngayon, yung CIDG sa Camp Crame, tatawag po sa CIDG Batangas para kung kinakailan, escortan ho kayo, kukunin po yung mga gamit ninyo. Lahat pwede ho yun. Diba? So, kailangan po ngayon na. Cheska, pwede tayo magpasama? Meron bang standby tayo? Sino ba yung si Shari? Oo. Sige po, pagkatapos ng programa, tatakbo po tayo ng Camp Crame. Diretso na po tayo kay Colonel Libunaw. Nag-aantay na po siya. Bilisan po natin to agad-agad. Maisampay yung kaso, mailabas na agad yung warrant laban dito kay Sauri. And then, yung sinasabi nyo po na yung mga gamit nyo sa Batangas. Sa Muntinlupa po. Muntinlupa? Opo. Sige po, may CIDG sa Muntinlupa. Sasamahan po kayo ng CIDG. Lahat ng mga kilos nyo po, Nanay, Ma'am Janice, meron kayong kasamang CIDG na para proteksyonan kayo. Kasi hindi, kayo na nga ang biktima. Hindi po dito, kayo na nga ang biktima tapos kayo pa natatakot. Dapat ang matatakot dito, yung suspect at kamag-anak ng mga suspect. Yung biktima, yung kamag-anak ng biktima, dapat ang hindi matakot. Kasi yung inuupahan po niyang bahay, malapit po doon sa pamilya ng Sauri, ng asawa niya. Kami naman po sa Batangas pa po kami nakatira. Ang nanay ko tsaka ako sa Batangas. Pero nasaan po yung mga gamit nyo? Nasa Muntinlupa ho ang gamit niya, ang lahat.
Sige po, ngayon po mismo, kukunin natin yung mga gamit Pati nyo. po yung mga tricycle na binili niya para paghanap buhay ng asawa niya. Kukunin po natin lahat yun. yung binili niya para sa kanila. Kukunin po natin lahat, si ADG po ang tutulong sa atin. Lahat po yung mga ari-arian yung mga gamit nyo, kukunin po natin yun. Okay. Sige po, ngayon na po, pagkatapos po ng programa ito, diretso po tayo sa ADG. Okay? Salamat po, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright, at kami po ay magbabalik samantala mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang Auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pabukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna. Clean fuel, quality fuel for less. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:38 ng hapon at ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Muling nagkaaberya ang operasyon ng Metro Rail Transit Line 3 ngayong hapon. Nilimita muna ng MRT3 ang biyahe nito mula Shaw Boulevard Station hanggang Taft Avenue Station at vice versa dahil sa problema sa kuryente. Dahil dito naperwisyo ang mga commuter dahil sa pansamantalang tigil operasyon ng MRT mula North Avenue Station hanggang Ortigas Station. Ininspeksyon naman ng BFP at technical staff ng MRT3 ang kable sa pagitan ng North Avenue Station at Quezon Avenue Station. Philippine Standard Time, 3:41 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang, napag-iwanan na ng iba.
Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca. Ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maaasahan. Kayang-kaya, Gin Kapitan pa! Kayang-kaya, Gin Kapitan lang! Kayang-kaya mo, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya. Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. At Radyo 5. At pakibati daw ang Veterinary Office ng Parañaque Environmental Management Bureau of DENR from Kagawad Noel Haplos. Nakikinig lahat sila dyan sa inspection of crocodile and trees sa Parañaque. Alright. At syempre, sa mga taga Las Vegas, lalo na kay Miss Luz Aurelio San Pedro at kanyang brother-in-law na si Alan San Pedro at mga OFW, salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. At i-flash muna natin direct
Okay, ito po yung mga gustong pumunta po dito sa TV5 para po sa inyong mga sumbong at reklamo. Mangyari lamang po personal kayong magsadya sa aming tanggapan o di kaya ay magpadala ng inyong representative. Lagi po namin sinasabi yan, magpadala po kayo ng inyong representative. Pag sinabing representative, pwedeng kaibigan, pwede pong kamag-anak. Ayan, dito po yan, TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. At ito, very good news, Idol. Oo. Oo. Palakpakan muna natin mga OFW natin, Oo nga, direct. palakpakan natin. Siyempre, pag OFW, yan ang itinuturing nating bayani ng ating bayan. At dito sa programa 1 sa radyo, lumulundag tayo pag OFW ang nangangailangan ng tulong. Good news. Oo nga, nag-viral daw ito, Idol eh. Yes. Yung kaso ni Yes. Arlene Ampad, na Sa- OFW sa Damam. Aksyon sa tanghali. Oo, kaya pala wala sa kodigo ko kanina pa ako Yes. naghahanap. Yung kanyang tenga may sugat-sugat at yung kanyang kamay, pinapasa-pasa. Ma'am, ang saya-saya namin ngayon, lalo na ako. Oh, pakita mo, Welcome back. i-close up mo direct yung sweet smile. Close up direct. Kasi nung nasa video, si ma'am, nung January 22 ang atay ito. Tama? Umiyak-yak siya. Pwede ba natin pakita yung video? Naka-ingest na ba? Ayan. Oh, ganda ng ngiti ni ma'am. Oh. Ma'am, saludo ako sa iyo. Salamat, andito ka. Pakita natin. Ayan. Ayan, doon sa mga nanonood nating sa live streaming at saka sa Action TV. Ayan yung sugat. Ma'am, anong nangyari sa tenga niyo ulit? Yan. Ano po, kinurot po ng amo ko tapos po pinilipit niya po pababa. Ba't niya po ginawa yun? Hindi ko po alam, wala po akong kasalanan Amo po. niyong babae yan, ano? Opo. Okay. Ayan pa. Yan po, yung pasa. Yan. Anong nangyari po dyan? Pinalo niya po ng takip ng kaldero po. Grabe. Malupit talaga siya. Malupit. Ba't niya po ginawa yun? Kasi po, sinabihan ko po siya na yung niluto ko po na pagkain nila, yun naman po yung gusto nila. Tapos po, sana nilagay mo na ng lason. nagreklamo po yung mga anak nila, ba't daw po nagluto ako ng gulay. Yun naman ang gusto ng tatay nila at saka yung nanay nila po. Hmm.